At magpapatuloy na po tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ngayong gabi pong ito sa ating pong pinag-aaralang History of the Church. Nasa lesson 14 na po tayo mga kapatid. Glory to the living God. At pinamagatan ko ito na Paul and Silas at Thessalonica and Berea. Napakaganda rin po itong pag-aralan sapagkat nakaraan, pinag-aralan na po natin ang mga kaganapan sa pagtayo ni Apostol Pablo ng iglesia sa Filipos o sa Philippi. Maganda kasing pag-aralan po ito para makita po natin ang mga bagay na lagi ko pong sinasabi na dapat natin pong tingnan bilang tayo po ay kasama sa church at sa lahat ng nanunood kung tayo po ay nagdanasa na makaalam pa ng mas malalim na karunungan tungkol po sa tunay na iglesia na binabanggit po sa Biblia, ay makikita po ninyo sa pagsisimula ng mga churches sa Bible in the Book of Acts. So makikita natin na pinasok ni Apostol Pablo ang Asia Minor at nakita din natin sa pinag-aaralan, siya po ay nag-cross na papunta na pong Europa, particularly sa Macedonia. Now, tingnan po natin mga kapatid. Kung maalala natin, last lesson, nakulong sila Apostol Pablo with Silas at dahil nga po dyan, sila po ay napalaya dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Yung miracle, yung earthquake na pinadala ng Panginoon para makalaya at sa muli makapagpatuloy sila Apostol Pablo sa ministeryo. At may naligtas pa, di po ba, ang jailer. At ang kagandahan doon, hindi lamang po ang bantay ng kulungan, kundi ang buo niyang pamilya. What a blessing mga kapatid. Now, tingnan po ninyo, pagkatapos noon, sa Filipos, mga kapatid, pumunta siya ng Thessalonica, sa Tagalog, at Berea. Pero actually, dumaan pa sila ng Amphipolis, and Apollonia, sabi ng Bible. At doon ay, pagkatapos doon, dumiretso na siya ng Thessalonica at Berea. Ngayon, pag-aralan po natin ang kaganapan sa pagtayo ng iglesia sa lugar ng Thessalonica at Berea. Hallelujah. Simulan po natin in Thessalonica. Glory to the living God. Ang Thessalonica sa Tagalog bilang syudad was named in 315 BC after the half-sister of Alexander the Great. So half-sister po pala ni Alexander the Great ang pangalang ito, Thessalonica. That served as the capital of Macedonia, yan po yung northern Greece, hallelujah, after 146 BC. Ang Thessalonica po ay isa po sa most important commercial centers in Greece. Dalawa lamang po yan, pati ang Corinto. Now, please open your Bible in the book of Acts, chapter 17. Everybody, lahat po mga kapatid, if you have your Bible with you, buksan niyo po Gawa, chapter 17, 1-4, or Acts 17, 1-4. Glory to the living God. Ganito po ang sabi ng Bible, when Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. And as was his custom, di ba sabi ko nga po sa inyo, nakaraan, talagang pag dumarating si Apostol Pablo sa isang lugar, tinitingnan niya muna kung mayroon pong sinagoga. Sapagkat nandoon na po ang mga Hudyo, di ba? Sapagkat gusto ni Apostol Pablo na unahin muna ang mga Hudyo upang sila po ay makatanggap po ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya doon po sila Apostol Pablo tagisan po ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Doon niya sinishare ang gospel ng Panginoon. So Paul went into the synagogue and on 3 Sabbath days
On 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, sabi ni Paul. He said, some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greeks and a quite a few prominent women. Kaya, pag nakita po natin, talagang medyo nagtagumpay sila Apostle Pablo dito. May mga nahikayat po, mga kapatid. Hallelujah! Kaya napakaganda po talaga na tayong lahat ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos dahil po talagang mayroon pong biyaya ang Panginoon. Sa Tagalog po, ang sabi ng Bible, in the book of Acts, chapter 17, dumaan sila sa Amphipolis and Apollonia at dumating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo at ayon sa kinag-ugalian ni Pablo, sila'y pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo tuwing araw ng pamamahinga ay nakipagpaliwanagan siya sa kanila mula sa kasulatan. Nakikipagpaliwanagan. Pinatunayan niya sa na kinakailangang magtiis ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na ipinapahayag ko sa inyo, siya ang Kristo, siya ang Mesiyas. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at Silas, gayon din ang maraming Grego na sumasamba sa Diyos at di iilang pangunahing babae. Prominent, kilala. Mga kilalang mga babae doon, nahikayat mga kapatid. Oh, God bless you all women in the ministry. Hallelujah. Napakalaking blessing po talaga sa ministry kapag meron mga taong naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. Subalit mga kapatid, ang tagumpay na ito nila Apostol Pablo ay hindi po nakaligtas sa muli sa pagsubok. May mga pagsubok silang naranasan. Trials in Thessalonica. Laging inahadlangan ng kaaway ang paglago ng iglesia. Tandaan natin yan. Kaya dapat maging matatag ang mga tinawag ng Panginoong Hesukristo. Kung maraming naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas na mga kababaihang kinikilala sa lungsod at marami ring nakakilala ng mga debotong Griego, meron ding mga kontratista. Mga kumontra sa Ebanghelyo ni Kristo. Hallelujah. In the book of Acts 17:5, the Bible said, but some of the Jews were jealous, so they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot. Grabe, naghikayat pa sila ng mga troublemakers para lamang atakihin mga kapatid sila Apostle Pablo. They attacked the home of Jason sapagkat doon nakatira si Pablo, searching for Paul and Silas so they could drag them out to the crowd. Grabe po kasing nagagalit na iinggit kila Apostol Pablo sapagkat magaling po silang magpaliwanag at katotohanan ang kanila pong ipinapahayag. Kaya huwag po tayong magtaka. Hallelujah. Na kapag tayo po ay nagbabahagi ng katotohanan ni Kristo, mayroon po talagang mga pagsubok, may mga kumokontra. Pero mga kapatid, gawin lang natin ang nararapat ayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Bahala ng Diyos sa atin at sa mga taong kumokontra. Kaya mga kapatid, yung mga sumusuporta sa ating gawain, minsan talaga nakikita ko sila din ay nakakasama sa mga pagsubok, dahil dais ng Lord din sa mga supporters na patunayan nila na tunay din ang paglilingkod nila sa Diyos. And you know, the Bible mentioned the name Jason. Yan po, highlighted. So let's talk about Jason. Hallelujah. You know, mga minamahal, hindi popular ang name na Jason. Pero na-mention po siya in the book of Acts and even in the book of Romans. But you know, even though this name was not popular, but you know, this name played a very important role in the lives of Paul and his companions. Walang masyadong information po dito.
Pero yung action po na pinakita ni Jason, isuporta po kila Pablo at sa early Christian ministry. So what character did Jason show to support Paul and Silas? Number 1, Jason was hospitable. You know, the Bible said he provided a place for Paul and his companions to stay while they were in Thessalonica. Pinatira ni Jason sila Pablo sa kanilang bahay. Hallelujah. Pero pwede mga kapatid na magreklamo si Jason. Kung siguro hindi kayo tumira dito, hindi na ako nakasama sa ganitong klaseng kaguluhan. Pero totoo po ang suporta na ginawa ni Jason sa mga mananampalataya, especially kila Paul. Hallelujah! Nawa sa lahat po ng mga supporters ng church, kung kayo man po ay nakakaranas ng mga pagsubok dahil po sa inyong pagsupport sa mga manggagawa, hallelujah, hindi po yan mawawala ng saysay, hindi po yan mawawala ng halaga, sapagkat hindi po kayo sa tao sumusuporta, kundi sa ating Panginoon sa kanyang gawain. Glory to the living God. Hallelujah. Another thing, Jason was a supporter. Nang hulihin sila, Pablo, mga kapatid, si Jason ang nag-offer ng pledge to the city authorities to secure Paul's release. Acts 17 verse 9, and when they had received the pledge from Jason, grabe mga kapatid, and the others, they released them. Walang sinabi po ang Bible kung anong klaseng pledge ito. Sa iba mga minamahal, ang tawag is bond. Hallelujah. Maybe, a promise to the authority that Paul would not stay in Thessalonica. Maybe. Or, sa Tagalog kasi ang pagkakabanggit dito, pinagmulta sila Pablo. Pero mga kapatid, sinaluyan ni Jason. Maaring si Jason ang nagbayad ng multa po na ito. And that is why Bible immediately released, in the Bible, the authorities, they immediately released Paul and his companions at iniwan na nila ang Thessalonica. At si Timoteo po, naalala po ninyo, si Timoteo ang kanilang iniwan. Yung batang lingkod ng Diyos. Glory to the living God. Kaya alam po ninyo, hindi nakalimutan ni Pablo ang pangalang Jason. Dahil nung sumulat po siya sa aklat ng Roma, o sa mga taga-Roma, he mentioned the name of Jason. Look at this verse, mga kapatid. Jason, as mentioned by Paul in Romans 16:21, Timothy, my fellow workers, sends you his greetings. And so do Lucius, Jason, and Sosipater, fellow Jews. Palapakan natin ang Panginoon. Grabe mga kapatid, napakaganda mga minamahal na talagang, bagamat kahit hindi tayo ma-mention, alam ng Panginoong Jesucristo. But, malaki ring bagay mga kapatid na na-mention itong pangalang Jason dahil siya po ay mayroon ding napakalaking party po sa ministeryo ni Apostle Pablo sa pagsisimula ng iglesia sa Thessalonica. Oh, what a blessing. Nakita po natin ang tagumpay at mga pagsubok nila Pablo sa Thessalonica. Subalit, dahil sa mga pagsubok po na yun na naranasan nila, ay naging daan rin para sila po ay pumunta sa Berea. So, in Berea, hallelujah. Kung makikita natin sa Bible mga kapatid, iba po ang acceptance ng mga taga-Berea sa salita ng Panginoon. Kung doon sa Thessalonica ay mayroon po mga kumokontra, pero iba po yung naging impression ni Paul doon po sa mga taga-Berea. Acts 17:10-12. Sabi ng Bible, mga kapatid, if you have your Bible, again, let's open your Bible. The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the synagogue of the Jews. Now these people were more noble
open-minded. Sa ibang translation, open-minded than those in Thessalonica. For they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Therefore, many of them believed, along with significant number of prominent Greek women and men. So, napakaliwanag po mga kapatid, ano? Talagang iba yung naging atmosphere ng salita ng Diyos na ipinapahayag nila Apostol Pablo. Dahil pagdating ni Apostol Pablo sa sinagoga, nang sila'y mangaral, may bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon, mga kapatid. Iba daw sa mga Hudyong taga Tesalonika. Dahil mayroon silang pananabik na makinig sa mga paliwanag ni Apostol Pablo. At hindi lamang po yan. Sabi diyan, sinasaliksik nila araw-araw. Take note of the word, araw-araw, daily, sinasiyasat nila ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi nila Apostol Pablo. Kaya naman, sumampalataya po, ang sabi ng Bible, hindi lamang iilan, kundi maraming mga Hudyo ang sumampalataya. Maging mga Griego, even yung mga Gentiles, mga kapatid, hallelujah, ay naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. So these Bereans exhibited several positive characteristics that marks, their response to the gospel message. Ano po ang masasabi po natin sa mga taga-Berea? First and foremost, sabi ng Bible, the Bereans were more noble, open-minded, because of their willingness to receive the words of God. Hindi katulad ng mga unbelieving Thessalonians, mga kapatid, they received the word, mga kapatid, na mayroong ang ibang pag-aalinlangan at kumontra pa at gumawa pa ng gulo. Pero iba po sa Berea, mga kapatid. Actually, na-mention ito ni Pastor Ronnie, last message niya po, doon sa Noy F. Hallelujah. Grabe po yung eagerness. Ang sabi ng Bible, ini-examine nila daily. Kaya po, no doubt kung bakit po sila, mga kapatid, nakaunawa ng biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Grabe kasi yung desire nila to learn from the words of God. Kaya, isa po sa mga sikreto para tayo po'y lumago spiritually sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay yung ating attitude sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi po ito, mga kapatid, katulad lamang ng pakikinig sa mga seminars dito sa mundo, mga kapatid, sapagkat maaaring ang mga bagay na itinuturo pabago-bago, pero ang salita ng Diyos, permanent po, hindi po ito nagbabago. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Kaya ito po yung blessing na natanggap ng Bereans, mga kapatid. Number 2, the Bereans, mga kapatid, received His words with all readiness. Grabe po, yung kanilang kahandaan. Totoo po ito pag ang puso natin ay handa sa salita ng Panginoon. Talaga pong parang lupa yan, na pag nilagyan mo ng seed, ng butil, maganda ang tubo niyan. Maganda kasi ang kanilang attitude sa pakikinig, mga kapatid. Minsan kasi sa mga religious discussions, yung mayroon ng pananampalataya, hindi na nakikinig. Arguments na lagi ang lumalabas without understanding another's position, which is, sa akin, yun ang nakakahadlang. Dapat, mga kapatid, pakinggan natin na maigi ang salita ng Panginoon, ihanda ang ating mga puso. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, mabuti ito, mabisa ito, magaling ang salita ng Panginoon. Parang gamot po ito talaga. Anumang sakit at karamdaman natin, pagagalingin ito, mga kapatid. Hallelujah. Emotionally, relationally, mga kapatid, even physically, lalo tigit spiritually, mga kapatid. Dapat lang talaga yung reception ng salita ng Panginoon is right. Tama po. May sinasabi si King Solomon tungkol po
hallelujah, sa mga taong sumasagot ng mga tanong na hindi niya nalalaman kung ano, hallelujah, ang mga bagay niya dapat niya munang malamang. Mas maganda kasi yung magtanong, hallelujah, kung talagang substantial ang katanungan. May mga nagtatanong kasi na minsan gusto lang talagang magmayabang. In the book of Proverbs 18 verse 13, look at this verse. Sabi ni King Solomon, to answer before listening, that is folly and shame. Di ba? Yun daw sumasagot agad-agad na hindi pa nakikinig. Yan po ay kamangmangan at kahihiyan. Ano po? So, iba po talaga ang Bereans. Second, the Bereans examined what they heard by comparing it to the Old Testament scriptures. Sapagkat di po ba halo na doon mayroon ng Gentiles, may mga Jews na. Especially yung mga Hudyo na mayroon na talagang foundation sa Old Testament na mga batas, kautusan ng Panginoon. Iba po yung Bereans talaga. Sabi ng Bible, ini-examine nila maigi. So, yung kanilang pagiging honest sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon ay nagbigay daan upang sila po ay magkaroon ng napakagandang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo at malaman po nila na si Kristo talaga ang Messiah o ang tagapagligtas. So this expansion of Christianity was not limited to those within the synagogue, but also extended to many Greek men and women in Berea. Kung makikita po natin mga kapatid, napakaganda pong blessing po ito sapagkat marami ang nahikayat. Thirdly, the Bereans guarded Paul's safety. Ito po yung mga ginawa ng mga taga-Berea. When Paul's enemies arrived from nearby Thessalonica, the Berean believers protected Paul by getting him out of the region. Di ba tinulungan sila? Hallelujah. Acts 17:10, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. So they did not turn him over to his enemies or disassociate from him as the Jews from Thessalonica might have expected. So kung titingnan natin, kung tutuusin, po pwedeng nung pinuntan sila ng mga taga-Thessalonica dahil nga inaabol pa sila Apostol Pablo, maaari mga kapatid, kung tutuusin, pwedeng ibalik ng mga taga-Berea si Apostol Pablo sa Thessalonica. Sapagkat doon po sila mga kapatid talagang masyadong inakusahan na parang sinasabi nila, nagpapahayag pa ito ng iba pang hari, sabi doon, ng iba pang king maliban sa king natin dito. Kaya kung titingnan natin mga minamahal, yung ginawa ng Bereans mga kapatid ay talagang naging mabuting bagay kila Apostol Pablo. Ginuwardyahan nila, iningatan po nila dahil sila po ay nakatanggap ng pagpapala espiritual. Number 4, the Bereans continued to grow in their faith. After Paul's departure, Silas and Timothy remained in Berea. Why? Hindi sinasabi kung ano ang dahilan, but one reason was probably to give the Berean Christians a chance to obtain further instruction in the Christian faith. Gusto pa siguro nila Apostol Pablo at ni Timoteo na patuloy pa mga kapatid na palaguin ang pananampalataya ng mga taga-Berea. Mga minamahal, napakahalaga po ang ipinakitang faith na ito ng mga taga-Berea sapagkat gusto ni Apostol Pablo talaga maging sa atin, sa lahat ng mga Christians today, sa lahat ng mga taga-CCFM at sa lahat ng mga churches na ang pundasyon si Kristo, napakaganda pong halimbawa ang pananampalataya ng mga taga-Berea patungkol po sa salita ng Diyos. Kung maalala po ninyo, sinabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Look at the blessing of the words of God. Ipinapakilala ng salita ng Diyos ang mali. At itinuturo ng salita ng Diyos ang tama. Kaya nga kung bababad talaga tayo sa salita ng Diyos, wala naman ibang pupuntahan ito kundi righteousness. Katuwiran mga kapatid. So, verse 17, God uses it
to prepare and equip His people to do every good work. Look at this verse. Lahat ng kasulatan, sabi ni Paul kay Timoteo, ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to the living God. What a blessing, mga minamahal. Kaya mga kapatid, mga kaibigan na nanonood ngayon, don't forget to study the words of God. The words of God are very important, mga kapatid. Hallelujah. Ngayong panahon pong ito, lahat ng bagay, mga kapatid, ginagawa na ng tao para magkapera. Hallelujah. Mga content creators, mga kapatid, hallelujah. Makikita natin, kahit ikamamatay nila yung nagmumukbang, sipin nyo, mayroon na naman mga kapatid kumakain ng sabon. Hallelujah. Para lamang mapaiba. Para lamang umani at makakuha ng maraming likes and comments. Mga kapatid, hallelujah. Ano ang pakinabang na marami kang subscribers, maraming likers kung hindi ka kilala ng Diyos at wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay? These things are nothing. Hallelujah. Walang kabuluhan po ito kung wala si Kristo sa ating mga buhay. I think the best thing to do, again, magsimula po tayo sa salita ng ating Panginoon, sapagkat ito po ang tunay na kayamanan. Yan po ang katotohanan. Kaya mga minamahal, mga kaibigan, sa lahat po ng nanunood, pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pakikinig ngayong gabi. Glory to the living God. Again, napakagandang halimbawa po ang mga taga-Berea sa kanilang pananampalataya. And in my conclusion, the noble Bereans provide a mindset greatly needed today. Ito talaga ang kailangan ng tao ngayon, especially ng mga Kristiyano. The first thing is this: willingness to hear the words of God. Kung tayo po ba, mga kapatid, ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, inihahanda po ba natin ang ating mga puso? Attentive po ba tayo in the church, sa Sunday school, sa preaching? You know, this kind of attitude matters a lot for us to grow in our faith. Hallelujah. Another, examining all things in the light of God's Word. Ang kagandahan po kasi ng mga taga-Berea, ang sabi ng Bible explicit na sinabi po ng Book of Acts 17. Daily, pinag-aaralan nila ang Biblia, kinukompare nila ito sa lumang tipan sa mga Hudyo, kung tama po ba ang propesiya? Kasi nabanggit doon ang Mesiyas. So, mayroong kaugnayan ito sa Old Testament kung ang pinag-uusapan ang Messiah, Jesus Christ. Hindi mo mauunawaan kung ano ang purpose kung bakit nagkatawang tao si Kristo kung hindi mo alam ang propesiya. Kaya napakaganda po, mga kapatid, ng ugali ng mga taga-Berea. Glory to the living God. But you know, another group, the despicable or disgraceful Thessalonians, provide a mindset we must avoid. Ito po yung blind obedience to previously held beliefs. Ang dami pa rin mga mananampalataya na hindi maiwan-iwan ang dating pananampalataya. May mga taong hindi nakakaunawa dahil sarado pa rin ang isip kung ano ang kanilang kinagisnan na kahit mali na. Mga kapatid, sana wag po tayong maging katulad ng mga taga-Tesalonikang kumokontra sa magandang balita ng ating Panginoon. Yung unbelieving spirit in the gospel of Christ, especially yung mga Hudyo na nagmamalaki pa
Mga kapatid, hindi daw ito dapat taglayin ng mga mananampalataya. This must be avoided. Now, which mindset do we possess? Do we seek first to understand, then to be understood? Do we study the scriptures regularly, examining not only the beliefs of others, but constantly testing our own beliefs also? Kumustahin natin? Mga kapatid, hindi na po ritual ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay buhay. Dapat gumagalaw tayo. Dapat kumikilos tayo. Dapat active tayo. Church, gayahin po natin ang pananampalataya ng mga taga-Berea. Hallelujah! Like the Bereans, let us continue to study God's Word with an open heart and mind so that we can understand the truth and the perfect will of God. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Magandang gabi po. Sa Diyos po lagi ang kapurihan.